isa na namang video para sa updated version ng BMS for off-budgetary funds or yung special trust fund, yung mga internally generated income ng state universities and colleges. Yan, makikita po ninyo sa screen. Gumawa po ako ng sample para ito po yung step by step na ipapaliwanag ko sa video kung paano po ipapasok yung mga data nila nitong sample na to. May sample po ako rito, Bohol Island State University, tapos ang office na gumagawa nung mag-i-implement yung responsibility center, yung budget unit. Mayroon tayong sample dito ng document, yung PRE or yung program of receipts and expenditures nila. Diyan, kung nandyan sa PRE yung mga internally generated income nila na sa bawat campuses. At yun yung ginagamit nila for operation, for nakalagay naman po yun sa provision sa GAA. May sample tayo rito ay yung tuition fees, yung nature of collection niya na nanggagaling sa tuition fees. Tapos yung PAP, yung General Management Supervision, lagay lang natin sa common fund. Ayan. Tapos itong particulars na to, siyempre yung PRA for 2025 na nagbigay lang ako ng dalawang sample na object, yung training expense na 182,000 at saka other general services na 184,000 in a total of 366,800. Then once na ma-set up na po yung program receipts and expenditures, yung PRE, mag-o-obligate tayo, sample tayo ng obligation, bourse, ganyan. Payment ng contract of service na 10,000. Then kung mayroon tayong mga sample, other sample na purchase request na gusto nating i-monitor kung anong status niya, pwede rin nating ilagay doon sa pinaka earmarking. Mayroon tayong earmarking part para kung gusto mong i-monitor yung isang nakaplano mo na like yung purchase request, may PR ka na, pwede nating bantayan yan up to maging ano na siya, PO. Then kung may collection po kayo, pwede rin ipasok dito sa BMS yung collection ninyo. Kung quarterly, pwede nyo ipasok ng quarterly. Kahit monthly, pwede nyo ipasok. Pero halimbawa, kung quarterly lang kayo magpasok ng collection, pwede rin ipasok po dito sa BMS. Optional lang, kung ayaw nyo namang ipasok yung collection, okay lang naman. Pero pag pinasok nyo kasi, makikita nyo po kaagad yung status ng collection. Kasi magkakaroon siya ng katapat na disbursement, yung payment, or obligation versus collection, or PRA versus collection, yung mga ganong senaryo. Okay, i-open ko po yung BMS. Sample tayo sa demo. Okay. Sa unang-una, gagawin muna natin dito, siyempre pag first time natin gagamitin to, punta muna kayo dito sa BMS Office na image. I-click lang po ito. Yan. Then, dito, i-click nyo lang yung university, kung anong university po yung gagamitin po ninyo itong BMS. Yun. Sa sample ko rito, yung Bohol Island State University. Then after that, ganyan na, magkakaroon na yan. Tapos dito sa campus, kung marami pong campus yung inyong university, pwede kang mamili kung anong campus siya. Main campus tayo. Kasi sa case ng Bohol, mayroon siyang ilang campus siya. Main campus tayo. Okay. Then sa signatories, set up nyo lang yung mga signatories. Yan, katulad nito, may mga nakaset up na signatories para sa bourse. Okay. Tapos, sa signatories dito, dito sa
obligation, set up niya yung sa box B. Sa FARS, meron sa left, meron din sa right sa approval. Okay, ganun lang. Then, after na ma-set up na yon, pwede na nating i-set up yung sample ko rito. Ito. Tuition fees. Dito, PAP niya, General Management Supervision. Ito yung sample. Ilalagay natin to dun sa first module. Click natin yung first module. Dito sa first module, sineset up muna dito yung kung anong PAP yung gagamitin natin. Sample nga yung General Management Supervision, yun ang gagamitin ko rito dahil sa budget unit yung office. Click ko muna yung first transaction. Then GMS, ito po siya, GMS. Makikita natin yan, 2441, Fund Cluster 05. Then may internal code na PPA 100 sa internal to ng BMS. Click lang. Then dito sa PPA number 2, ganun din po, i-select lang yung GMS. Yan, ganyan lang po. After nyan, i-set up natin dito sa baba yung collection, kung anong collection yung magiging source mo. Dito sa sample natin, yung nature of collection niya, tuition fee. Tapos common fund. Set up natin dito. Click ko muna yung first allotment button. Tapos dito mayroong kuhan tayo, parang internal coding. Yan, yung lumabas na yan. Pag common, type ko lang na COM001, ganon. Tapos hanapin yung tuition dito. Alphabetical naman to, hanapin yung tuition. Yan, tuition fee. Yan. Tapos dito, sa fund type, may choices naman dito. Common fund, fiduciary, IGP, ito naman iba, mga externally funded or yung income generating. Tapos may trust din. Pwedeng naka-separate na lang to. Depende sa magiging setup po ninyo. Dito ko sa sample 164 common fund. Fund category, retained income, tatlo lang naman to, revolving fund sa trust fund. Yan, retained income sisili ko. Sa subcategory, common lang, common. Source of income, tuition fees. Dito, kung gusto nyong makatulong din to sa paggawa ng BSF nyo, pwede nyo rin i-fill up. Dahil tuition yan, tuition fees rin yung para sa BSF. Yan, parang ganyan lang po yung pagsa-set up. Kompleto na po yan. Bawat PAP, ganun yung gagawin ninyo. Kung mayroon pa kayong ibang collection, ilalagay nyo po rito yon. O kaya, pwedeng ibang PAP. Ito yung mga PAP ninyo kasi sa higher education. Yan. Itong sample ko lang po ay sa General Management Supervision. Okay, close ko na to. Pag close ko na to, mawawala na yung ibang button na yan. Close ko na. Pag bumalik po ako doon, wala na po yung first transaction button. Ito na lang at saka add collection. Dito sa utility, kikita nyo rin dito yung
subtype, yung mga kanina na selection po doon. Yan, ganun lang po yung pagsiset up dito. After nyan, na-set up na, kasi ito lang naman yung sinet up dito. Tuition, GMS, para sa collection na to. Dito, parang yun lang yung naging guide ko rito. Pero syempre, for 1 year, set up nyo yan kung ano-ano po yung mga dapat i-set up ninyo na collection. Yung sa collection pala, dito may paano yan, marami siyang collection. Kung wala man dyan, dadagdagan na lang. Okay? Once na set up na po dyan, ito kasi magiging parang saro natin eh. Ito yung pondo, funding source. Ito ang fund source natin. Bawat obligation natin, dito natin i-charge kung anong collection yun. Kasi yung income generating fund natin yung nagiging source. Okay, close natin to. Punta na ako ngayon sa module number 2. Kasi papasok ko na po itong breakdown ng PRE na training at saka other general services. At saka kung ano po yung nakasetup nga dito sa PAP. Number 2, PRE. May mga buttons po tayo dyan. May beginning balance, sa cash related, new collection kung may collection po. Sa budget, yung approved budget, PRE. Kung may adjustment, modification dito. At yung pag nag-obligate na tayo through BORS or sa GAA yung ORS natin, ORS. O dahil PRE, yung sample ko na ipapasok, click ko muna yung PRE. Then, first transaction, click mo na yung first transaction button. Okay, close lang to. Approved budget or PRE yung makikita ko dito. January 1, 2025. Bawa, kwanto Bohol. Biso State University, Bohol Island, main campus. Tapos yung source, budget, yung PRE. BORS budget collection beginning earmark. Sa budget tayo kasi PRE. Yung budget nito, ito yung 366,000. Copy ko na lang. Control C, Control V. Yan. Ito yung pre for FY 2025. Yan yung particulars niya. Tapos ngayon, i-breakdown ko ngayon dito sa fund source by object. I-breakdown ko yung dalawa. Training at saka other general services. Click ko lang to. Yan, makikita natin yung PAP gas yung nandun lang. Kasi nag-iisa pa gas pa lang. Tapos dito sa fund, 164 tuition fee, COM1, retained. Yan, yun ang siselect. Tapos dito, training. Training yung una. Yan, magkano yung training? 182,000. Pwedeng i-copy. Yan, kung hindi ma-encode, i-click mo na tong edit button. Edit. Yan. 182,000. Sa responsibility center, yung budget. Hanapin mo yung budget. Yan, budget unit. Yan, ganyan lang. Tapos yung campus, kasi naka-by campus tayo, click yung main campus. Yan, ganyan lang. Tapos sa sunod, mayroon pa kasi yung other general services. Pwedeng i-copy to. I-click lang dito, Control C, tapos sa baba, Control Victory, Control V. Palitan lang ito ng other general services. Yan, other general services. Tapos yung amount,
184,000. Yan. Okay na siya. 366,800. O, yan na yung pinaka-PRA niya. Kaya pag nag-check tayo, try nating iba verify yung 366,800 sa reports. And close. Pwedeng i-check dito sa reports kaagad. I-check lang natin, validate lang natin. Kung nandun na siya. Matingnan natin dito sa ayan, nandun na siya sa gas. 366 approved budget. Yan, sa FAR 2 yan, FAR 2. Ito yung nakamodify po yung FAR 2 na to kasi nilagyan ko ng columns na collection para maibangga sa PRA. Tapos sa dulo, mayroong analysis dito. Collection versus PRA, collection versus obligation. Ganyan. Sa FAR 2A, sa by object, makikita yung by object dito. Training, saka other general services. Ayan. Okay naman. Okay na, mayroon na tayong budget. Try naman natin mag-obligate. Dito naman tayo sa obligation. Mag-obligate tayo ng 10,000 para sa payment ng COS. Sa pag-obligate, dito pa tayo pupunta sa number 2. Tapos dito sa BORS. Add new record. Obligation. Obligation number 1. January 25. January February 5 na lang. De La Cruz. Sa source, BORS. 10,000. Ano ba tong ano to? 10,000. Yan, payment. Ito, lagay ko lang to, payment. Ganun lang. Bahala na kayo dito sa particulars. Kailangan maganda yung kompleto payment, yung services rendered, yung contract of service, ganun. Sample ko lang naman yan. Dito natin kung saan i-charge, tuition fee. Tapos dito, other general services. Hanapin natin yung other general services. Yan. Tapos, dito tayo ngayon sa tapat ng obligation, yung 10,000. Click muna yung edit. Tapos, 10,000. 1, 2, 3. Sa RC, siyempre, ang nag-o-obligate ay si budget unit. Budget unit i-select natin. Tapos sa campus, main campus. Ayan, kapag obligate na siya. Pwede nyo i-print din dito, halimbawa, ganyan. Kung gusto nyo i-utilize tong BORS, pwede nyo i-click dito. Ito yung lalabas dyan. May serial number na, pay, sa other general yan amount. Ganun lang po yung pa natin. Pwede nyo nang utilize din yan kung pwedeng gamitin nyo na yung pag-obligate. Para hindi na magmamanual sa Excel. Okay, yun na yun. Pag tinignan natin sa reports, dapat may obligation na tayong pakita ko lang yung February halimbawa 28. Dito tayo sa common fund. Sa SAOB, dapat kita na yan dito.
Yan, ito yung para sa common fund. Mag-obligate tayo 10,000. Style saob naman to, yung report na to. Sa by object, ayan naman, ganyan siya. Kita siya, other general. Ayan. Sa itong by object din na isa. Dito rin, makikita rin naman dito yan. Kahit saan dito. Yun, 10,000. Ganun din dito. Sa lahat na yan, nakikita yung kailangan pare-pareho yan. Then, after ng obligation, disbursement naman. Para makita natin sa reports yung payment. Ito yung sa left side, ito yung sa registry ng obligation, 10,000 yan. Juan de la Cruz, payment of COS. Tatapatan natin ang disbursement dito sa right side. Yan, i-select lang yung kita nyo, wala pang mga laman yan. Pag-click nito, yan, lalagyan na niya. Halimbawa, check yung gagamitin nyo, check or ADA. PPA 100, check number 1. Yan, 10,000. Kung gusto nyo, lagyan nyo rin ng tax percentage kung may taxable. Another entries yun. Yung ganun lang yung gagawin natin dito. Ito naman, hindi applicable yun kasi may ibang cash kayo. Yan, okay na yan. Pwede na natin i-check sa disbursement. Ganun uli, 1, tapos February 28. Para makita yung disbursement. Ayan, budget utilization, tapos na-disburse. Wala kang unpaid. Ganun lang. Sa 1A, ganun din siya. Makikita din siya dito. Obligation. Dito sa next page. Ito yung disbursement. Yan, other general 10,000. Yan, ganun lang siya. Yan, tackle na yung 1, 2, 3. Paano naman yung sample natin dito? Mayroon pa ritong iba yung pag nag-earmark, pwede ka mag-earmark dito. Bawa ito yung 30,000. Kung gusto mo lang i-monitor tong PR na to, pwede mong i-earmark yan. Punta ka lang dito sa registry. Ito, earmarking. Parang ganyan. Ang gagawin nyo, lagyan yung earmark number 1. Halimbawa, add new record muna. Yan, tapos dito, earmark or in process request. Lagyan nyo rito, earmark number 1. Budget unit to. February 20. Ang sample natin dito, 1 unit printer. Yan lang yung purpose nito, para ma-monitor lang. 30,000 dito sa source earmark. Parang ganyan lang siya. Tapos dito naka-charge sa GMS. Yan, anong object nitong printer? Other supplies and materials. Hanapin natin other supplies and materials. Yan, ganyan lang. Siyempre yung RC, budget unit yan, main campus. Ito yung PR niya, 30,000. Yan, 30,000. Wala pang, PR lang ilalagay natin. Or kung financial plan pa lang, financial plan. Pag mayroon ng obligation, mo-monitor nyo yun. Ilagay nyo naman dito sa yung obligation para ma-monitor. Yan, naka-earmark yung PR na yan.
Yung ganyan lang paglalagay sa earmarking. Kasi mamomonitor niyan dito. Pwede niyo i-click dito, list of earmarked item. Mamomonitor niyan dito sa Excel ngayon. Meron kayo naka-earmark na 30,000. Parang ganyan. Pwedeng dito rin pala, kung may financial plan ka, by object naman, makikita rin dito. Yan, naka-earmark 30. Wala pang obligation. Yan, naka-earmark siya. Ganun lang yung paglalagay dito. Para ma-monitor nyo, ilagay nyo kasi ito munang plan. Tapos, siyempre kung nag-PR na kayo, o nag-PO, hanggang ma-obligate, ilagay ninyo yung, babalikan nyo yan pag may mag-a-update kayo. Ganun lang yung sa earmarking. Kasi para dito, nakikita nyo rin by RC, by PAP, yung balance. Ito, binangga nga sa allotment to eh. Mayroon kang allotment, mayroon kang naka-earmark, nakikita yung estimated balance. Okay, yun yung sa earmarking. Tapos sa collection, bawa, dumating, gusto nyo ipasok yung collection, pakita natin kung paano ipasok tong collection na 400,000. Ganon din ang gagawin natin. Close natin to. Tapos yung collection na yan ay tuition pa rin. Tuition to. Dito tayo sa registry pa rin. Tapos new collection halimbawa yan. New collection. Yan. Click na yung new collection. Tapos add new record. Collection yung ating selection dito. Halimbawa, March na tayo. March 25. Yan, Biso main. Collection tayo. Yung amount 400,000. 1, 2, 3. Yan. Ang particulars ay March collection. Nilagay natin na sa GMS siya, halimbawa tuition. Yung collection halimbawa sa other general services natin lagay. Ganun ba yung sample ko? Tama. Tapos yung 400 dito. Responsibility center, budget unit. Tapos yung main campus. Parang ganyan lang. Kung sino yung may collection na RC, ganun ilalagay ninyo. Sample lang naman tong ginawa ko. Kung sino talaga yung RC na may collection, yun ang gagamitin ninyo. Okay, ganyan na. Kompleto na siya. Na lagyan na natin ng mga data. Magkaroon tayo ng PAP, registry, yung collection, yung PRE, obligation, disbursement. Check natin sa reports. January 1 to March 31. Dito natin tingnan kasi may yung FAR number 2 na to, mayroon siyang collection. Yan, makikita po ninyo. May collection siya na 400,000. O di kayang-kaya niyang pondohan yung PRE. Diba? 366 lang yung PRE. Nag-obligate. Tapos may binayaran na 10,000. Ito pa yung analysis. Yung collection versus pre. Ibig sabihin, may matitira pang collection. Kahit ma-fully implement yung PRE, may cash pa na matitira. Ito naman yung collection versus obligation as of March. 10,000 pa lang kasi yung nababayaran.
kaya may 390 pa yung 400, di ba? Collection versus obligation. Yan, nakikita nyo kaagad dito. Dito sa mga button na to, makikita rin natin yung ibang reports, like yung ito, yung performance niya, approved budget, obligation, tapos yung disbursement, makikita natin. Mayroong summary by RC sa Excel. Makikita natin dito yung per RC to, pag marami ng RC. Summary by RC by collection, ganun din. Summary by collection. Makikita ninyo yung per collection na status. And other reports pa. Yan, pwede dito sa ganyan. Mga budget unit to. Kung main campus, kasi pwedeng ibang campus yung gusto nyo i-monitor. Detailed report, ganyan. Nakikita natin yung may mga ganitong reports pa rin. Obligation, approved budget, disbursement, and ganyan po yung mga nakikita. SAO by fund source by RC, makikita nyo rin ganito. Yan. By PAP with collection, tingnan natin yung may collection siya. Yan, 400 yung collection. Kikita rin natin yung ganitong type ng reports. And other reports pa siya. Pwede nyo rin export sa Excel yung data. Yan, lahat ng data. Kung ano yung ipinasok diyan sa database. Yan, malalaro ninyo sa Excel kasi yung mga columns natin, beginning, collection, total cash, allotment, PR ito. Yan, obligation, disbursement. Ayan, makikita natin particulars, etc. As by quarter. Sa quick status, nakikita rin yung ganun. By collection, makikita natin yung balances. Tuition fee, yan, 366. Ganun din. Mga quick status lang yun. Ito naman para sa lahatan. Yan, ganun lang po yung DMS. Pwede nyo export din tong laman nitong data na to. Halimbawa ito, pwede nyo export sa Excel. Yan, kung ano yung mga in-encode dyan sa module 2. Yan, nakita niyo yung mga data. Lahat ng in-encode. Dito rin, makikita nyo rito. Ayan, pwede nyo i-export. Ayan, export to Excel. Okay, yan lang po yung sa off budget or sa special trust fund ng state universities and colleges na pwede nyong subukan na magamit din ito sa inyong university. Yan. Sinusubukan na ito ng ibang state universities nga ngayon, katulad ng Bohol, sa yan yung University of Northern Philippines sa Vigan. Tinatry na nila yan yung ating at iba pang naka-line up. Ito, nakikita niyo yung mga listahan dito. Yan. PSU, Batanes, yung GA ang ginagamit nila sa pang GAA version.
Yung Mindoro, kumontak lang to nakaraan pero hindi pa na pupurso. Yung Bohol, wala pa rito. May additional pa rito yung Partido State University, wala pa rito. Sa Kamsur. Carlos Hilado, nakapag-train na kami doon sa Bacolod. Yan yung mga naka-line up. Okay, yun lang po yung ating explanation dito sa video na to. Ito po magsisilbing guide ninyo kung once na try na kayong gamitin yung BMS. Ganun lang yung proseso ng recording. Hindi naman siya ganun kakomplikado. Basta alam lang natin kung paano i-record yung PRE, mag-obligate, magdi-disburse, at yung different collections. Dapat meron tayong master list nung listahan nung bibigyan natin ng pangalan yung bawat collection kasi every time na mag-o-obligate tayo, doon natin china-charge sa specific collection. Ganun, kung common fund ba siya o sa fiduciary o sa IGP o trust fund ba yan, revolving fund, ganun. Ayun yun lang yung ating co-consider dito sa recording. Okay? Maraming salamat.